Kumusta kayong lahat dyan mga kababayan, no? Nag-react ang AFP at PNP sa statement ni VP Sara Duterte mga kababayan na kukuha na lang ito ng private security sa kanilang sakaling tanggalin ang kasalukuyang security detail niya mga kababayan, no? Nalulungkot umano ang AFP at ang PNP mga kababayan dahil hindi na sila pinagkakatiwalaan ni VP Sara Duterte mga kababayan. Panoorin natin ito mga kababayan, no, dahil nga wala na ng tiwala, no. Hindi na pinagkakatiwalaan ni VP Sara itong AFP at PNP mga kababayan para sa kanyang seguridad. Vice President Sara Duterte, ang Chief of Staff ng Armed Forces of the Philippines na si General Romeo Brawner Jr. na hindi natatanggapin ng pangalawang Pangulo ang security details na ibibigay sa kanya. No? Kasabay nito ay naghahanap na si VP Sara ng security provider dahil wala na anya siyang tiwala sa AFP. Narito ang balita ni Almar Forzuelo. Sampal ito sa mukha ng AFP mga kababayan, no, at ng ating PNP dahil nga ang pangalawa sa pinakamataas na posisyon dito sa ating bansa ay wala nang tiwala dito sa AFP at PNP. Sumulat na si Vice President Sara Duterte kay Armed Forces of the Philippines o AFP Chief of Staff General Romeo Brawner Jr. kaugnay sa kanyang hiling na hindi na niya tatanggapin ang mga security details na ibibigay sa kanya. Ito ang inihayag ng pangalawang Pangulo sa isang pulong balitaan matapos na tanungin patungkol sa kanyang seguridad. Paliwanag ni VP Sara, kung sakali man napapalitan ang kanyang kasalukuyang security details, maghahanap na lang umano siya ng security sa labas ng AFP. Yes, nagpadala ako ng letter sa Chief of Staff ng Armed Forces of the Philippines. Meron lang akong mga nilatag doon na mga requests. Pinakauna doon is hindi na kami tatanggap, hindi na ako tatanggap ng replacements. So kung magtanggal sila, hindi na... So yun mga kababayan, no, ito twist na naman ito katulad ng sinabi ni VP Sara na sinasabi ng ating gobyerno na threat umano kay President Bongbong Marcos. Pero ito twist na naman to mga kababayan, no? Dahil sinabi dito ni VP Sara Duterte ay hindi na siya tatanggap at maghahanap na lang siya ng private security kung tatanggalin ang kasalukuyan niyang security detail mga kababayan. Nila i-replace. Iwan na lang nila kung ano yung maiwan, and kung wala mang maiwan dahil tatanggalin nila lahat, I already said that I will seek security arrangements outside of the Armed Forces of the Philippines already. Sa ngayon anya ay naghahanap na sila ng security provider habang wala pang update kung ipo-pull out ba o papalitan ang kanyang security. Yes, wala pang update doon sa pull out and replacement. Nag-aantay kami sa Armed Forces of the Philippines kung kailan nila gagawin yon. We are exploring private security services. Samantala muli namang binigyang diin ni VP Sara na hindi siya ligtas sa kamay ng AFP dahil sa pagiging bias ng kasalukuyang administrasyon at Ako po, hindi ligtas sa kamay ng AFP itong si VP Sara Duterte dahil nga sa pagiging bias ng administrasyong Marcos mga kababayan. Halimbawa nito ang Department of Justice o DOJ na walang ginawang hakbang upang imbestigahan ang banta sa kanyang buhay na dapat ginagawa ng administrasyon. Tama mga kababayan. Feel secure. As I said that there's always been bias because when we see, say for example, DOJ, iniimbestigahan nila yung press con, pero hindi nila iniimbestigahan kung bakit kami umabot doon sa press con na yon. Iniimbestigahan nila ang Yun nga mga kababayan, yan yung sinabi ko kanina mga kababayan, no, na ang iniimbestigahan lang netong DOJ at ng gobyernong Marcos ay yung sinabi lang sa press con ni VP Sara na nag-bill in na siya, no, na ipapapatay din si President Bongbong Marcos, Lisa Marcos at Martin Romualdez, pero may nauna kasing sinabi doon si VP Sara mga kababayan, no, na kung may mangyaring masama sa kanya, no. So parang sinasabi niya kung sinong nasa likod nun ng pagpatay mga kababayan at ipaghiganti siya. Dito naman sa sinabi ni VP Sara Duterte mga kababayan na kukuha siya ng private security kung, meron din kung mga kababayan, kung babawasan ng AFP ang kanyang security details ay hindi na siya tatanggap ng panibagong
security na ibibigay ang ating gobyerno dahil kukuha na lang siya ng mapagkakatiwalaan niyang private security. Pero they've not ever investigated threats against me, which are all documented, but we do not give them the information because we don't trust them at all. Sinagot din We don't trust anymore, mga kababayan. Nakakahiya ng Vice talaga. Presidente ang Kung paratang ang Presidente wala ng tiwala, no? Paano pa kaya tayong mga mabababang uri ng mamamayan, no? sa kanya na imaginary o haka-haka lang umano ang banta sa buhay niya. We have documents, sir. We have screen caps, we have photos, we have police blotters, we have everything on file. But I never talked about it before because I felt na it was part of my job as Vice President. You get that, aba? So, and it does not affect my work. So all the more that it was inconsequential for me at the time. Mayroon namang hamon si VP Sara sa mga nagsasabing imaginary lang ang banta sa kanyang buhay. But right now, seeing that they are picking out words that I said and making a case out of it and saying that these are threats. So I think they should start with, where is this coming from? That is the question that they should ask themselves. Sa huli, hindi naman daw nagsisisi ang pangalawang Pangulo sa kanyang mga sinabi patungkol kay Bongbong Marcos Jr., Liza Marcos at Martin Romualdez. Buti na yung alam nila, ma'am, na pag namatay ako, hindi talaga ako, I will not die in vain. Kaugnay nito, nauna nang sinabi ng AFP na kanilang gagampanan ang kanilang tungkulin na poprotektahan daw nila ang pangalawang Pangulo ng bansa. Para sa Diyos. Ayun mga kababayan, no? Giniit ng PNP, no? At ng AFP, mga kababayan, no, po, na poprotektahan pa rin umano nila etong si VP Sara Duterte, mga kababayan, dahil ito daw ay mandato nila, mga kababayan. So, ayun nga, wala nang tiwala dito ang ating Vice Presidente dahil nga sa pagkabayas nitong administrasyon at nakikita naman natin, mga kababayan, na puro nakatuon ang ating gobyerno sa panggigipit at paninira dito sa mga Duterte, mga kababayan, no, para sa kanilang political agenda, mga kababayan, na siraan at pabagsakin ang mga Duterte. So wala nga tayong nakikitang improvement dito sa ating bansa ngayon, mga kababayan, no? At tingnan nyo naman, pati PhilHealth naubusan na pala ng pondo, mga kababayan, dahil binubulsa lang, no? Puro na lang kanya-kanyang korupsyon ang ginagawa ngayon ng administrasyon. Inuubos na ang pondo ng ating bansa, mga kababayan, no? Sana'y maayos na ito, mga kababayan, at maibalik ang kaayusan sa ating bansa. So ayun lang, mga kababayan, no, anong reaction mo dito sa video na ito, at i-comment mo yung reaction mo dito, kabayan, no? Huwag mong kalimutan din na i-share ito para mapanood ng marami nating kababayan. Mag-ingat-ingat kayo lagi, at hanggang sa susunod natin na reaction video, mga kababayan.